Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. So ngayon dito sa video na to medyo natagalan tayo dahil medyo masama yung naging pakaramdam natin tong kahapon kaya di tayo nakapag-post. Ngayon ito pag-uusapan natin itong video ni Melo Yap. Bali ito parang continuation to dun sa sa video ni Atty. Libayan yung sa yung title nun yung Do Not Promote Violence, Rapi Tulfo. Pero aside doon, meron pang dito diniscuss si Melo Yap na maganda rin pag-usapan. Kasi medyo marami tayong hindi rin alam pa dun sa mga nangyayari. So dito nakita ko medyo interesting. Maganda yung mga sinabi rito ni Melo Yap. Meron din siya pinakita rito isang pina na pwede rin natin pag-usapan. So, bago natin simulan yung topic na to, medyo maglalambing sa inyo ng konti. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, pakipindot naman yung subscribe button. At the same time, pa-like na rin yung video. So, pag-usapan natin tong topic dito ni Melo Yap. So, shoutout sa Sir Melo Yap sa pagkabit ko ng, ng content mo. Sorry, may lamok. Yun, so, shoutout kay Sir Melo Yap. So, pag-usapan na po natin to. May napanood ako dito kay, ano ba yun? Anyway, hindi ko na pala dito, kay Scrutiny. May nakita akong isang website, siguro yung... Dito guys, hindi ko alam kung anong itong binabanggit dito ni Melo Yap na Scrutiny na to. So, hindi ko pa talaga ito napapanood or hindi ko pa to nakikita. Kaya hindi ako makapag-comment regarding dito. Pero, based sa, sa kwento niya rito, parang documentary yata to or video regarding do sa kaso, kagaya ng kaso na kinakaharap ni Atty. Libayan. So, ano ba tong scrutiny ito? So, papaliwanag ni Melo Yap. Diba sa inyo napanood na yon si Scrutiny. Nakita ko yung content niya, sabi ko, aba, pagkakamali nga ni Libayan yon. Sabi ko, malaking pagkakamali ni Libayan to. Hindi pa nga tapos yung mga kaso mo, hindi mo pa nga nare-receive, nagdadagdag ka na naman ng mga posibleng ikaso sa'yo. Diba ito nga yung sinasabi ko dun sa nakarang video ko na lagi ko naman nababanggit din na ang problema kay Atty. Libayan nga na halos araw-araw naglalabas siya ng content regarding kay Rapi Tulfo. Tapos yung mga title niya tulad nun yung title niya sa yung sa balita nung LTFRB chairman na pinasok yung bahay. Kasi kung titingnan yun, yung title pa lang, ako personal, kung ako titingin, di ba? Malisyoso na. Kasi do not promote violence. Rapi Tulfo featuring LTFRB Chairman Guadis. Di ba? Kasi sa unang tingin, kung titingnan mo, para siyang clickbait. Di ba? Na parang ang dating, kung hindi mo aaralin ng maigi at hindi mo panunuorin yung video, iisipin mo na si Rapi Tulfo yung nagpo-promote ng violence doon sa nangyari. Parang pinopromote ni Rapi Tulfo na yung nangyari, parang ganun, hindi naman siguro promote, parang may connection yung nangyaring pagpasok doon sa bahay ni LTFRB Chairman Guadis kay Rapi Tulfo. Pero which is, pag pinanood mo yung video, talagang meron parang andun yung pinipilit na idugtong yung pangalan ni Rapi Tulfo doon sa issue. Diba? Sabi nga nila, diba, more talk, more mistake, less talk, less mistake. So, dahil nga doon sa ginagawa nga ni Atty. Libayan, pwedeng posible na madagdag yung as evidence or madagdag as a kaso. Kasi, tandaan po natin, pagkakaintindi ko, hindi ko alam kung tama yung pagkakaintindi ko, hanggat hindi pa to dinidinig sa yung kaso sa korte, kasi nasa prosecutor level pa lang eh. So may subpoena pa lang, dumating na yung love letter, parang sasagutin lang muna nila yung reklamo doon. Parang sasagutin or kukunin pa lang nila yung kabuuan ng yung parang complaint affidavit para malaman nila kung ano ikinaso sa kanya, sino nagreklamo. So nasa ganun level pa lang, so wala pang paglilitis na gagawin. So, hanggat wala pang paglilitis na gagawin, so, continuous na kumukuha ng mga ebidensya or mga, sabihin natin mga info, yung legal team ni Rapi Tulfo. So, dahil nga si Atty. Libayan ay panay ang content
kay Rapi Tulfo. So nadadagdagan at nadadagdagan. Siyempre, ikaw, kung sa tingin mo na may mali siya yung sinasabi niya at pwedeng pumasok sa ikinaso mong cyber libel, so pwede mong kunin yun. So another counts ng cyber libel yun. So baka ang ginawa kasi dun ng legal team ni Rapi Tulfo, hindi din disclose lahat nung pwedeng ikaso. Parang pwedeng sabihin natin kumbaga sa kontrata, open contract, na lahat ng sasabihin ni Attorney Libayan regarding kay Rapi Tulfo na may mali siya is pwedeng gamitin as evidence or pwedeng gamitin as parang panibagong counts. So isipin nyo, kung simula nung nangyaring nag-file si Attorney Libayan, simula nung nag-file si Rapi Tulfo ng kaso kay Attorney Libayan ng cyber libel, which is November yata yun nangyari. Kasi October 10 nangyari yung statement na in-start na komentuhan ni Attorney Libayan. So dumating yung subpoena, I think December. Pero nag-file si Rapi Tulfo November yata yun. So from start dong na nag-file siya ng kaso, kumukuha na sila ng ebidensya. So marami-rami ng kinontent si Attorney Libayan. So maraming counts ang mangyayari. So medyo mas lalong nababaon si Attorney Libayan dito dahil yun nga, kumbaga parang namimingwit na lang yung legal team ni Rapi Tulfo ng mga pwedeng ikaso at mga ebidensya. Siyempre, limbawa, sa 1,000 sinabi ni Attorney Libayan, imposibleng walang tsumamba doon kahit isa. Kung yung sa quality ng mga abogadong hawak ni Rapi Tulfo, sa tingin nyo, isa lang yung matsatsambahan nila ron? Medyo, di ba? Medyo hindi ka panipaniwala. So, siyempre yan, parang, collect and collect, tapos magsiselect na lang sila rito. Ano nangyari? Bilang dumilim. So, sorry. Yun, mangyayari niya, parang collect and collect na lang ginagawa nila Rapi Tulfo, yung legal team niya. Then, magsiselect na lang sila ng pinaka-the best na pwedeng gamiting ebidensya at mga pwedeng i-file na kaso. So, tuloy natin itong sinabi ni Melo Yap. Wala kang kasawa-sawa. Ang kawawa dito, alam nyo kung sino? Ang kawawa dito yung mga vlogger niya. Tulad niyan, di ba, nagkaroon na ng et al. Ayan. Yan mo yung et al. Di ba, yan sabihin mo, para Ayan, guys, tingnan nyo. Ito na yung kopya ng subpoena. So, dito makikita nyo, di ba, yung pangalan ni Rapi Tulfo, tapos pangalan ni Attorney Libayan, yung et al. Kasi alam ko, ibig sabihin, sabi nga rin ni Melo Yap, et al, ito yung mga kasama pa. So, hindi na binanggit ko sino-sino to. Kumbaga parang, package sa mangyayari rito. So, dito ang pinakakawawa rito, sabi nga rito ni Melo Yap, pero sa tingin ko lang din, ang pinakakawawa dito, yung mga vloggers na maliliit lang. Paano masabi maliit lang? Lahat naman, kasi kinukompare nito ni Attorney Libayan kapag small vloggers. Ang pinaka-barometer niya, si Rapi Tulfo, kasi nga 27 million yung subscriber niya. Siyempre, kung titingnan mo nga naman, kung ang subscriber lang nakita ko kasi isang subscriber nung isa sa mga nakasuhan na vlogger ni Attorney Libayan, nasa 20,000. So, siyempre, kung titingnan mo, maliit nga naman yun, small vloggers. Pero, hindi naman, hindi naman issue kung malaki yung subscriber mo o hindi. Doon pa lang sa gumawa kasi ng hindi maganda o hindi magpakalat ka ng maling impormasyon, magparatang ka, is hindi maganda. So ngayon, sabi nga rito ni Melo Yap, bakit ito hindi dinidiscuss ni Attorney Libayan yung tungkol sa subpoena ni Rapi Tulfo? Oo nga, kasi diba, tama naman si Melo Yap, yung content din ako dito, hindi niya diniscuss to, ang diniscuss niya yung kay Attorney Garrett. So dito hindi niya sinabi kung sino-sino yung mga vloggers na pwedeng makasuhan. Pero ang mas kawawa dito, yung mga vloggers kung nasa abroad. Kasi kailangan nilang umuwi ng Pilipinas para harapin lang yung kaso na to. Pero isipin nyo sorry. Kasi kung titingnan nyo, kung ikaw nagtatrabaho lang
as OFW sa ibang bansa, syempre hindi ka naman pwede basta-basta dyan magpapaalam, sasabihin mo magbabakasyon. Paano kung ito ang mangyaring hearing dito every 3 months. So every 3 months kailangan mong umuwi ng Pilipinas para umattend ng hearing. So napaka-imposible nun. Malamang sa malamang baka sibakin ka ng employer mo. Siyempre, abala yun dahil hindi ka naman pwedeng, kaya ka nga nila hinar para magtrabaho doon dahil kailangan yung serbisyo mo. Pero lilibang ka ng ilang araw every 3 months para umattend lang ng hearing. So most likely baka humanap ng ibang kapalit yun. So possible mo wala ka ng trabaho. Oo, wala ka ng trabaho pero may channel ka man ng YouTube, pero hindi naman ganun kalaki sigurado yung kinikita nila rito sa pag-YouTube. Kaya nga sila nagtatrabaho pa. Hindi kagaya ni Atty. Libayan, talagang malaki ang kinikita na nun sa YouTube. Kahit hindi siya kumuha ng mga kliyente, is kaya niyang i-sustain yung kanyang kita. So, yun, tsaka ang doon, ang pinakamaisang mga hirap din yung stress. 'Di ba? Kahit sabihin mong pinaninindigan nila na malakas yung hawak nilang maganda yung malakas yung laban nila sa ikinaso ni Rapi Tulfo. Sabi kasi pinalalakas ni Atty. Libayan yung nila ito, yung loob nila. Pero kapag andyan na yung kaso niyan, yung stress, yan yung pinakamahirap diyan. Biruin nyo, tatakbo yung kaso ng 5 to 10 years. Hanggat di natatapos yung kasuhan na yan, yung stress, araw-araw mong kakainin yan. Kasi siyempre mag-iisip-isip ka dyan lagi na paano kung matalo. Okay lang kung manalo pero andun pa rin yung magiging isipin mo na paano kung matalo, what if nga, di ba, matalo. So, saan mo kukunin yung pampiyansa, saan mo kukunin yung hinihingi ni Rapi Tulfo na damage. 200 million guys, 200 million ang hinihingi ni Rapi Tulfo. Ubus ang kabuhayan nila rito sigurado. Kaya malaking stress tong kinakaharap nilang to. Na mga nire-recruit nyo na posibleng makasuhan sila dahil sa pagsunod sa iyo, dahil doon sa subscribers at views. Di ba? Dahil sa subscriber at views na gusto nila na kumita sila sa maruming paraan. Yung iba nagpapabayad, which is yan, alam naman natin yung ginawa ni Bantot na nagbabayad sila ng vlogger para tirahin ako. Ang katangahan lang ni Bantot, bakit in-announce mo diyan sa channel mo? At isa pa yun, tama naman sinabi rito ni Melo, yung katangahan yung ginawa nila na i-announce na kaya nila magbayad or mag-offer sila ng certain amount para lang gibain tong si Melo Yap. Kasi nakakuha ng info rito si Melo Yap na napanood niya. Napanood ko rin naman yon, narinig ko rin yon na yung nga ino-opera niya isang vlogger ng 2,000 yata per day sa loob yata ng isang buwan. Hindi ko sure kung 2,000 per day o 2,000 per month. Pero ang parang kasunduan yata 10 minutes a day na bibirahin lang tong si Melo Yap. Ang pagkakamali nga, sabi nga ni Melo Yap, yung katangahan, i-announce sa during live yata ni alagad ni Kayo, si Kayo yata yun nag-announce. And the same time, parang nagkaroon pa yata ng ambagan. So mas lumaki pa yung ino-offer. Umabot yata ng 25,000 yata, 25K. Para lang sirain dun si Melo Yap para gibain. So, hindi naman sila nagtagumpay doon dahil kasi guys, tama nga naman katangahan naman na i-broadcast mo. Yung iba nga, di ba, nagbabayad nga ng mga vlogger para lang manira. Pero hindi nila ina-announce para pwede lang itanggi na hindi nila yun inupahan. Di ba? Para pwedeng i-deny. Dito, paano i-deny dito? In-announce nga ni Kayo. Nagkaroon pa kayo ng bidding. Yung iba nga lalo na ibang mga troll-troll na yan, nagaganap yan sa likod. Ngayon, dahil sa bobong tanga ka, Boy Bantot, nagkaroon ka pa ng bidding dyan sa channel mo para i-content ako at nag-offer ka pa ng 2,000. Ang kapal naman ng mukha mo, 2,000 lang in-offer mo sa magko-content sa akin. Biruin mo, pahihirapan mo yung tao na magko-content sa akin, tapos 2,000 lang ang i-offer mo. Kanino mo natutunan yan?
Kanino mo natutunan? Nagtatanong lang, kanino mo natutunan yan? Baka naman kasi may pinagmanahan ka. Maiksi lang to, guys. Ngayon, may mga si Derek Freddy Valera, isa din yan. Si Derek Freddy Valera, isa din yan sa panaytira kay SRT. Bahala na si dyan. Baga, ayokong panoorin, natamad akong panoorin yan eh. Magandang hapon, Sis Rina, Erman Evangelista, o bagay kayo. Inbox na yan. Ilan ba sila makakasuhan po niyan? Clue, more than 5 po ba? All in all, sa tingin ko, more than 5. Kasi ang bilang ko nasa 6 eh. Yun ang bilang ko nasa 6, 6 po ang makakasuhan. Siguro, kasi may batch 1, batch 2, batch 3. Doon sa sinasabi ni Meliap na 5 or 6 yung makakasuhan, ang alam ko, iba pa yung alam niyo yung sa maleta issue pa. Kasi iba pa yung ipinail doon eh. Bukod doon sa pinail ni Rapi Tulfo. Di ko lang alam kung kasama si Rapi Tulfo doon sa nag-file tungkol doon sa maleta. Pero napood ko rin ito kay Meloy, pinahanap ko lang yung video na parang nag-file na rin yata ng case si Ma'am Maricor doon sa mga naninira sa kanya tungkol doon sa maleta. So, aside doon kay Rapi Tulfo na pinail na kaso ni Rapi Tulfo, meron pa silang kakaharapin dito kay Ma'am Maricor. So, tingnan niyo yung stress na aabutin itong mga to, especially yung nasa abroad, na paano kung halimbawa, every 3 months na yung kay Rapi Tulfo, tapos yung kay Ma'am Maricor, every 3 months din. So, halimbawa, mangyayari yan, every month, paating ka ng hearing. So, paano trabaho mo sa abroad? Pwede naman hindi sila umatin doon, na hindi nila atinan yung hearing dito. Kasi isipin nila, sa abroad naman sila. Pag yan, napabayaan nila rito at nagkaroon ng probable cause at nanaig na si Rapi Tulfo at ma-issuean sila ng warrant of arrest, paano kung gawin ng gobyerno natin, humingi ng tulong dun sa bansang kung nasan man sila at dun sila damputin para iuwi rito, di ba? Mas malaking iskandalo yun. Pero mo, bibiyahe ka ng aeroplano, nakaposas ka. Pagdating dito, nakaposas ka, diretso ka agad ng kulungan. Pero isipin nyo yung stress na yun. Pero ano lang ba hinihingi ni Rapi Tulfo nung di ba, nung nag-file siya? Mag-sorry lang. Is pwede naman patawarin. Tandaan nyo, wala naman silang obligasyon dun sa puon nila. Koko yung nasa kalagayan nila. Mag-sorry na lang ako. Di ba? Kalimutan ko na lang yung kino-content kong yan. Kaysa naman, mas pipiliin mo yung yung content mo kaysa sa trabaho mo. Doon mas stable ka ron, mas malaki yung kinikita mo kaysa sa pag-YouTube. 'Di ba? Sana maging wise na lang sila na hangga't may panahon pa baka kaya pang hilutin, mag-sorry na lang. Tandaan niyo yung stress sa pinakamahirap diyan. Kasi araw-araw mo iisipin niyan paano, what if matalo, what if matalo, what if matalo. Saan ako kukuha ng pang-abon dun sa 200 million na inihingi ni Rapi Tulfo? Paano na yung family ko pag nakulong ako? Di ba? Especially kung breadwinner ka pa dyan, or may family, o yun nga, may anak ka pa. Paano? Di ba? Yung araw-araw na yan. Yung what if naman kung manalo, napakaliit lang yun lang, medyo maliit lang yung magiging chances mo, or maliit lang yung, mas doon ka sa what if kung paano kung matalo eh. Hindi mo masyado may isip yung what if manalo eh. Di ba? Kung sa kanila, mag-sorry na lang eh. Di ba? Kalimutan na lang tong content na to. Mag-iba ka na lang ng content. Sa ngayon ang tinitignan, kasi di ko kayang panoorin lahat ng content nila eh. Siguro kung wala akong ginagawa, panonoorin ko. So far, ang nakikita ko is 5. Ayan, siguro pang-6 yan, si Papayo. Pang-6 siguro, to si Papayo. Saan na yun? Iniintay ko na love letter. Busy kasi ako eh. Actually, hindi ako magkakaso kay Papayo ha. Si Den sa magkakaso. So, wala na kasing gusto mag-content sa'yo, Sir Melo, kaya kailangan. Ito na. Tayo mag-live niyan. Pang-stress, sabi dito no, stress yung kaso tapos balik-balik pa pag may hearing. Ganito, kamalasan na daanan nila o makakamit nila
dahil sa paniniwala sa isang maling puon. Patawa-tawa lang yung puon eh. Binibigyan sila ng lakas ng loob. Pero ang totoo niyan, kabado rin yung puon. No? Kabado din yung puon. Tandaan nyo guys, maraming nag-e-echo tong ano ko. Hello, ayan. Masyadong malakas yan. So, nasa kanila na yan, binigyan sila ng pagkakataon para humingi ng tawad, pero nagyabang pa sila. Tandaan nyo, hindi ano yun ha, yung pagkakataon na yun, limited lang yung pagkakataon na yun. Hindi sa lahat ng oras ay patatawarin kayo. Pwede ngayon, halimbawa, hindi ko sinasabing, patatawarin kayo kapag humingi kayo ng tawad ngayon ha. Pwede. Kasi hindi naman kayo sa akin nagkasala eh. Kung sa akin kayo nagkasala, okay na, sa akin okay lang naman yun eh. Alam naman ninyo na ako, per se, ayoko ng kasuhan sa social media. Pero halimbawa, yan, si Dens, ayaw ni Dens. So, di wala tayong problema. Ngayon, kapag gusto ni Dens, di wala rin tayong problema. Pero ako, sa sarili ko, ayoko mag-file ng kaso. Kasi, hindi... Si Libayan ang unang nagkaso. Gumaganti lang itong si Tulfo dahil nga sa pangwawalang hiya at mga libelous content na ginagawa ni Libayan at ang kanyang mga alagad. So ito, pakinggan na natin ito. Yeah. Magandang araw mga kabatas natin. So ito guys, ito yung continuation nung yung kay sa LTFRB chairman, yung do not promote violence, Rapi Tulfo. So ito na yun, yung una segue lang yun, medyo nadaanan lang din natin yun dahil kay Melo, yung nga sa ng hindi piniliwanag ni Atty. Libayan doon sa mga kung sino yung mga vloggers pa na nasampahan ng kaso. So doon, ang tinapik niya lang doon yung kay Atty. Garrett. So ito na yung continuation ng do not promote violence, Rapi Tulfo. Ito yung maganda rin na punto dito ni Meloyat na hindi ko rin masyadong nabigyan ng pansin o hindi ko rin nadaanan. Pero yun nga, isasama lang din natin kasi maganda yung naging punto niya rito. Welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, ang title nito, Do Not Promote Violence, Rapi Tulfo, featuring LFP RB Chairman Guadis. Bakit? Malalaman natin mamaya. Ano sabi? Natin kung ano nangyari. Tignan nyo. Ano ang title nito? Tignan natin. Then, ang title nito, Do Not Promote Violence, Rapi Tulfo, featuring Do Not Promote Violence, Rapi Tulfo. FT RB Chairman Guadis. Bakit? Malalaman natin mamaya, mga kabatas natin, kung ano nangyari doon kay LTFRB Chairman. Pero bakit do not promote violence? Kasi nga, itong si Rafi... Bakit do not promote violence? Pakinggan nyo to pakinggan nyo. Hindi pa nga tapos hindi mo pa nga nare-receive yung mga love letter mo, Libayan. Pero bakit hanggang ngayon, gumagawa ka pa rin ng mga libelous content? Pakinggan ninyo to. Bakit do not promote violence? Kasi nga, itong si Rafi Tulfo, nung gumawa siya ng death wish, okay? Nung sinabi niya na balang isang araw, baka tumaob ka na lang, mga kabatas natin, that is the killing of a person using a gun. Ayan. Doon pa lang tayo sa salitang death wish, hindi mo pa naman napatunayan na si Rapi Tulfo ay nagsabi ng death wish. Hindi mo pa napatunayan. Tapos ngayon, nagdagdag ka pa na dahil doon sa pagsabi niya ng death wish, nagkaroon ng parang sinasabi niya dito na nagpo-promote ng violence. Libelous po yun, baka hindi po ninyo alam. Yun, di ba? Gaya ng sinabi ko nga sa inyo, hindi ko to masyado napansin. Tama rito sinabi ni Meloyak na libelous din. Pwedeng libelous hindi natin pwedeng kagad i-confirm na libelous yun kasi yung judge naman yung magsasabi nun. Pero pwedeng isama dun sa kasong libel case ni Rapi Tulfo. Kasi nga, may mali siya yung sinasabi ni Atty. Libayan. Tulad niyan, yung title pa lang na Do Not Promote Violence, Rapi Tulfo, dun pa lang makikita nyo na parang pinilalabas niya na si Rapi Tulfo, yung nagpo-promote ng violence si Rapi Tulfo. At the same time, yung death wish na sinasabi niya, binigyan na naman niya ng panibagong kahulugan. Ang sabi niya, baka balang araw na lang, tumaob ka na lang. Is parang killing someone using by gun. So doon pala makikita napaka-malisyoso na
na talagang pinaparatangan mo na si Rapi Tulfo is tinitreat yung buhay mo gamit yung baril dahil dun sa salitang taob na pinaninindigan mo na kapag taob ay konektado sa pagpatay gamit ang baril. So talagang libelous, oh. Dahil nga sa ingay na naman ng bunganga nito ni Atty. Libayan, napapahamak siya lalo sa kanyang mga pinagagawa. At the same time, mas napapahamak yung mga vloggers niya na kasama dun sa makakasuhan. Siyempre kasi itong mga vloggers niya, ang pagkakaintindi ko, siya rin siya ang tatayong legal counsel ng mga to. So, kung siya ang tatayong legal counsel ng mga vloggers na nakakasuhan, yung mga alagad niya, eh malamang sa malamang shoot sa banga. Butihin, Libayan. Baka hindi mo alam, libelous po yun. Pakinggan natin, ha? Nung sinabi niya na balang isang araw, baka tumaob ka na lang, mga kapatid. O, di ba? Inulit. Baka tumaob ka na lang. O, wala namang ganun sinabi sa Rapi Tulfo. Ang sabi niya, baka balang araw, tumaob na lang dahil sa sama ng loob, sumabog yung puso, atakin sa puso. Di ba? Ang layo eh. Baka tumaob ka na lang. Ibig sabihin doon, may tinutukoy talagang tao, direkta eh. Ka na lang. May pinatutungkulan talaga. Although wala namang binanggit na pangalan si Rapi Tulfo. Pero sabihin natin for the sake of argument na lang po. Pero yung sinabi mo kasing tumaob ka na lang, is magkaiba dun sa baka tumaob na lang. Di ba magkaiba yun. Depende kung paano mo gagamitin. Pero yun nga, dahil sa sinabing yun, pwedeng gamitin ebidensya o idagdag itong kaso na to. Baka balang isang araw, baka tumaob ka na lang. Tapos natin, that is the killing of a person using a gun. Ayan. So dahil doon, nagpo-promote daw ng violence si Rapi Tulfo. Tandaan nyo guys ha, for the sake of arguments na lang muna tayo. Ang death wish ay hindi po isang krimen. Ngayon, dahil sa kalikutan ng isip mo, ikino-convert mo yung death wish sa isang krimen. Tuloy natin. Why are you promoting that to your 27 million subscribers? Ayan o, nagpo-promote daw si Rapi Tulfo ng isang krimen. Yari ka na naman, sabi ko sa'yo pag na... Diba? Why are you promoting violence? Doon, pinaratangan niya na. Why are you promoting violence? Sabi niya. So, panibagong ano na naman talaga yun, panibagong na namang kaso. Kaya nga diba, the more na lagi nagko-content tong si Atty. Libayan, mas lalo siya nababaon dito. Ngayon, si Rapi Tulfo, collect lang ng collect, yung legal team niya, collect lang ng collect. Namimingwit na lang. Sabihin natin, sa 1,000 sabihin ni Atty. Libayan, 200 lang dyan. Or sabihin natin, isa lang hilumusot. Tandaan nyo, hindi siya civil case. Criminal case po, may kasamang kulong po yun. At the same time, 200 million po yung damage na hinihingi ni Rapi Tulfo. Diba? Sa dami ng sinabi niya, sa dami ng pinagsasabi niya, mas lalong nababaon sila. Hindi na siya naawa dun sa mga vloggers na alaga niya na kasama dun sa nasampaan ng kaso. Na pag yan nabigyan ng conviction, kawawa yung family nila. Si Atty. Libayan, mas maraming pera to kaysa doon sa mga vloggers na alaga niya. Pero uubusin to yung kabuhayan ninyo. 200 million. Di ba? Hindi ka na naman ng legal team. Anong pinopromote dahil doon sa death wish? Na ikaw lang ang nagbigay ng kahulugan doon? Sarili mo lang ang nagbigay ng kahulugan, baka nakakalimutan mo. Ang sabi mo, ang merong karapatan na magbigay ng kahulugan doon, si Rapi Tulfo. Paano kapag hindi yun ang kahulugan ni Rapi Tulfo? Kailangan mong tanggapin yun. No? Tuloy. Yan, actually, yes, tama nga nito, Supermouth. Bakit may ka? Meron bang ka sa sinabi ni SRT? Yes, wala. Nung pinanood ko nga ito kanina, napansin ko rin yun. Pakinggan natin, ulitin natin. Bakit? Malalaman natin mamaya, mga kapatas natin, kung ano nangyari doon kay LTFRB chairman. Pero bakit do not promote violence? Kasi nga, itong si Rapi Tulfo, nung gumawa siya ng death wish, okay?
Nung sinabi niya na balang isang araw, baka tumaob ka na lang, mga kabatas natin, that is... Hindi yun ang sabi ni Rafi Tulfo Baka isang araw, tumaob na lang. Hindi niya sinabing tumaob ka na lang. Tama yung observation mo dito, Supermount. Actually, napanood ko nga kanina. Kaya nga ikinontent ko. Sabi ko parang hindi yata tama yung pinagsasabi dito ni Libayan. O tuloy. The killing of a person using a gun. Yung twist na yon, ano raw yun? Ulit natin. Pakinggan natin The killing of a person using a gun. Niya na balang isang araw, baka tumaob ka na lang. Ano ang pakahulugan niya sa death wish? Kasi sabi niya, di ba? Baka balang isang araw, tumaob ka na lang. Sabi niya, death wish yun. Ano ang ibig sabihin ng death wish na yon? Pakinggan natin. Tapos natin, that is the killing of a person using a gun. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Siguro alam naman ninyo, consistent ako. At ang pagka-consistent ko ay hindi katulad ng pagka-consistent ni Libayan. Paiba-iba. Yun nga, di ba? Yun nga yung sinasabi ko rin dito. Paiba-iba yung sinasabi ni Atty. Libayan na hanggang sa siya na yung napapahamak sa mga sinasabi niya. Tulad niyan, sinasabi niya death wish. Pero ang kahulugan ng death wish para sa kanya is same lang as death threat. Tapos bilang nahulog siya sa patibong ni Meloyap dito na nag-comment nga si Meloyap dun sa live ni Kayo yata, tinatanong niya na kung sinabi daw ba ni Rafi Tulfo na ipapapatay siya. Ang sagot ni Atty. Libayan, wala naman daw sinabi si Rafi Tulfo ganun. Tapos ito, alam mo yung iba yung sinasabi niya ngayon, tapos kukontrahin niya sa susunod na video niya. Hindi siya consistent. Kaya nga mas lalo siyang napapanulitin. Kumbaga, para siya nasa kumunoy. Lalo siyang nalulubog tuwing mayroon siyang sinasabi. Hindi ko nga alam parang hindi ito diskarte ng isang abogado na hindi naman natin pwede sabihin hindi ito veteranong abogado. Pero sa dami ng, sabi nga niya kasi marami na siya hinawa ang mga kaso, dapat alam niya na yan na maging maingat ka sa mga bibitaw mong salita. Kaya nga sinasabihin mo mga kliyente mo, di ba, especially kapag public figure, huwag kayong magsasalita sa mga interview regarding sa mga kaso na yan. Kasi baka may masabi kayong hindi tama, mas mapasama. So dito dapat ina-apply niya rin yung ganung diskarte. Kasi tinan mo, abogado pa siya niyan, pero ganyan yung ginagawa niya, mas lalo siya nalulubog. So, abangan natin yung mga susunod pang mangyayari dito kay Atty. Libayan. Sigurado ito may panibagong content yung ilalabas. At yun, sa content na yun, mas lalo pa siyang lulubog. So, hanggang dyan lang po muna. Maraming salamat po.